Don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the notification bell button for my future videos. Thank you. Angry and hungry. Kumbaga, close to 4 PM na mo ng afternoon feeding. Kaya sila ay gutom na. Kailangan eksakto alas 4 kumain. Or earlier ka po pwede. Huwag lang malilate. Yan yung reaction nila. Makakita sila kasi natingnan na nila yung feeds kung nasaan. Nakalo na sila. Nakaporma na lahat. Gaabang na, gutom na. Tutap po natin sila. Medyo umulan, kaya mas ganado po sila kumain kasi mas lumamig kaya medyo madilim-dilim po ang video. Yun po, nasisira pagka delay kayo magpaka, hihila yun sa tali. Yun, nasisira ang paa. Pagka po hinahanda na, saka na ang tali. Kasi pag nagka-depresya yung kaliwa, ayaw ko na po bala tanggalan ng tahid, nagsugat ang kaliwa. Doon po kasi ang lagayan ng armas, kaya mahirap kung may depresya kaliwa. Parehas po, kaliwa at kanan. Bisitahin po natin sila para kainaan dito din. Titignan natin sila. Tulad ng timbang ng isa to, sagad 1925 o 1950 po, pwede po ito. Napakita ko lang sa inyo. Nakatingin po sila, doon po kasi ang source ng feeds na doon ang bodega. Doon sila, titingnan na nila. Ayan po, tinumba yung tubigan o yung clay pot kasi doon sila papakainin. Tapos pagkakain, hugasan, lalagyan ng tubig para malinis po lagi, hindi napapanisan. Napakahalaga po na sila pinapakain sa oras. Tingnan nyo to. Ganun po sila, isa ng tinitingnan, gutom na. Kung ano po ang nararamdaman mo pag ikaw ay gutom, ganun din po ang manok. Nag-mature na ho ang buntot nito. Kinukumpleto na. Nagiging man fighter po pagka hindi niya pinapakain sa oras. Yung talaga inaabot siya ng gutom na gutom. Ayaw po ng manok ng gutom na gutom. Lakas po makasira sa kanila noon. Pati attitude nila, nagiging mainitin ang ulo, sumusugod sa kanilang kalaban, sa actual na laban. Bibisita, ganun lang po ginagawa ko. Ito lang, tutok sa manok, nalilibang na. Kung pwede nga lang sila hindi ilaban, okay lang. Natin itong iba iisa sila ng tinitingnan, iniikutan natin isa-isa. Nalikutan na nila yung kapatuka. Dito po yung mga off color para sanay sila. Maghanap pong kumain sila lahat. Tukaan para wag niya makaykay, wag niya maitapon yung pakain. Mabaliw-baliw po yan pag gutom na gutom na. Ito pa po yung iba.
Kompleto na rin po ito ng buntot, nagmamature. By 3 weeks time, 2 to 3 weeks time, okay na po ito. Tingnan natin kung aabot. Po, pagkalapili na ninyo ang gusto ninyo, dapat po ay mabilis kumain at magtunaw. Kasi ang manok po mabilis kumain at magtunaw ay mabilis niya rin tinatapos ang kanyang kalaban. Tingnan niyo po yun, kasunod na agad ang tubig. Ready na po. Palagi ibibigay mo sa kanya yung the best. Kasi natutulungan mo lang sila habang nasa mga kamay mo pa. Kapag nabitawan mo sila ay hindi mo na sila matutulungan. So ganito pong paraan ay malaking tulong po sa kanila. Hindi naman. Kaya may era po ito sabong. Pag hindi mo talaga passion o hilig, kasi ito po ay ang manok po hindi nakakausap, kaya ito ay patalasan ng pakiramdam. E di by experience na po. Ganun kumain. Mamaya po ya, para ikaw relax na ya sila pagkatapos kumain. Titiyan mo appetite. Pagka po sa spar, nasakta, minsan ayaw kumain, hindi nagtutunaw, may ipot na puti o gray, kaya dapat alisto ka lalo na nag-spar. At yan po ay bumibigay. Pag ang kak bumigay, wala na yan, palulugo na mo na uli, hindi na aabot. Kalimitan po ang kak pagka hindi nagtunaw o nasaktan, hindi kinaya, kalimitan po namamatay. Kaya nga dapat 1 to 3 buckles lang pag i-spar mo. Depende po, saan kayo nanalo, di sige. Mas magaling pa ang hindi napalaban kaysa po napalaban na talo. Hindi ako nagmamadali po sa laban. Sanay na ako na hindi tumuloy ng laban. Tumuloy. Gusto ko po kapag lalaban ay walang dahilan. Talo ay talo. Maganda ang manok nito, pati sukat, mga 2-3 lahat ito. 2-310, 2-340, 2-345, 2-350, 2-380. Oh, yun, doon po kinukuha nila sa running pen. Pagkakain ho kanina na 7, nandun na sila. Kaya lalas 10 na. Oh, dito sila. Pero yung mga kasamahan nila na nandun na maliliit na, pag kontento na po kayo sa palo, super na ang palo para panlabala, at saka wala nang taba, dapat po cording na lang. Nilalagay namin sa M-box para siya ay matutong pumesto gamit ang kanang mata. Narito po yung ibang off color. So yan po, tingnan natin isa-isa ipito ha. Mga 2-3 po ang timbang nito, kaya nababagalan pa ho ako sa kilos nila. Pagka po naghahanda ay ikaw ang tatanungin, ikaw ang dapat marunong pumulso kung ano ba, kung ano ibibigay mo sa kanya, sapagkat ano po yun by experience na po yun. Mahirap yung may guide ka, nag-guide ka by the book. Wala namang problema doon kung nananalo kayo sa gano'n. Kaya lang, depende po lagi sa katawan at sa kilos ng manok. Yun po ang inyong pagbabasihan. Kapag ako po ay kakapusin sa pang-entry, hindi ko tutuloy. Bakit ko pipiliti ilaban ng manok? Eh hindi pa naman handa. Yun nga handa ay natatalo. Yung pa kayang hindi. Depende po. Para po rin ito boksingero. Ang tanging pinagkaiba lang sa boxing ay patayan ang pupuntahan. Parehas po ang kailangan nila speed and power. Tingnan natin. Binabantayan ko na po. Balado po ako. Nakatutok. Kita ko lagi sila oras-oras. Pag sila'y tulog, doon din ako natutulog. Kaya
Yun na nga po yung hiwaga lang sabong. Bantay na bantay mo na. Once a year ka lang lumaban, ay hindi ka pa rin nakakasigurado. Kasi po, kaya hindi nadudumi na ang sabong. Kung gaano kagaling ang manok mo, ganun din po ang kalaban nyo. Kaya po, ayan, ay magkakatalo na lang di sa unahan kayo. Ay di nasa paghahanda na po. Ganun. O, ito po yung sinishare ko sa inyo. Wala akong sinabing siguradong mananalo ha. Ito yung program ko, nagbabaka sakali lamang na makakatulong sa